yan mismong napatunayan ng mga nagsuri. Kaya maling pagbatayan ng pananampalataya. Ang binasa po nilang nasa ikalawang Makabeyo 12:44 hanggang 46 sapagkat hindi po ito bahagi ng Biblia. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. At sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang All Souls Day. Kung wala ba sa Biblia ang pananalangin sa mga patay? Ang tanong, wala ba sa Biblia ang pananalangin sa mga patay? Kung Katoliko po ang tatanungin, especially mga devoted Catholics, babasahin natin sa ikalawang Makabeyo, Kapitulo 12, versikulo 44 hanggang 46. Sa magandang balita Biblia, ganito po ang nakasulat. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Ipagpapatuloy natin. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay ay nanatiling makadiyos, ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Kaya po merong pong tinatawag na pananalangin sa mga patay. Yan po ang biblical basis ng mga Katoliko tungkol sa pananalangin sa mga patay. Eto. Ngayon po, mga kapatid, magkakaroon tayo ng tinatawag na analysis tungkol nga sa isang episode ng Iglesia ni Cristo na programa, itong Ang Tamang Daan. Eto mga kapatid, panoorin natin ito. Sila na rin ang ating pasagutin. Ayon po kay Attorney Mars at kay Mr. Abe na siyang paring Katoliko. Anong uring aral daw po ba o doktrina yung pagdarasal para sa mga yumao? Ayon sa kanila, hindi raw nila inimbento yun, kapatid na Michael. Panoorin po natin. At yung pagdarasal, Father, para sa mga patay ay hindi naman imbentong aral ng mga Katoliko. Sapagkat maging yung mga Hudyo, meron po silang gawaing ganito. No? Maging nung pagdating ng Panginoong Hesukristo, hindi niya binago yung aral na ito, hindi niya po sinawata, hindi niya po tinutulan ang gawaing ito ng mga Hudyo. Dito po, kapatid na rin ay pinararatangan pa ni Mars ang mga protestante na nagsali ng Biblia kasi meron silang isinaling Biblia, yung mga protestante, na pinilas daw, may pinunit daw sa Biblia para hindi mabasa yung talatang kanilang babasahin nitong sina Attorney Mars. Kaya, ipaglingkod po natin sa kanila. Anong talata po ba yung kanilang pinagbabatayan para i-justify yung kanilang pagdarasal para sa mga yumao? Nasa ano yun? Ikalawang Makabeyo, 12:44 hanggang 46. Ito po. At ito po ay mababasa natin sa aklat ng ikalawang Makabeyo na tinanggal po sa mga protestanteng Biblia. At ito po ay babasahin natin mula po doon sa versikulo 44 patuloy hanggang 46 ng ikalawang Makabeyo, Kapitulo 12. Ganito po ang ating makabasa. Sapagkat kung hindi siya sumasampalataya sa muling pagkabuhay ng mga mabuwal, ay magiging isang bagay na kalabisan at walang kabuluhan ang pagdalangin sa mga yumao. Meron po pala ang pagdadalangin para sa mga yumao nung mga sinaunang panahon pa. Bukod dito ay kanyang pinahahalagahan ang napakagandang gantimpalang nakalaan sa mga namamatay sa kabanalan. At ito ay isang isiping banal at kalugod-lugod.
Iyan ang dahilan kung bakit nag-aalay siya ng handog dahil sa kasalanan sa kapakanan ng mga yumao sa ikaliligtas nila sa kasalanan. Kapatid na Michael, maliwanag na maliwanag. Sa kanilang salin nga ng Biblia, nagbati sila. Yung binabanggit po doon sa ikalawang Makabeo, 12:44 hanggang 46, meron daw pagdalangin para sa mga yumao. At itong kanilang batayan para sabihin, biblikal ang kanilang gawain. At ipinagdidiinan po natin, ang pinagbatayan po nila ay ang nasa aklat ng Makabeo. Pero ang tanong po, kapatid na Rene, anong ipinagdiinan ni Mr. Abe para patunayang yung Makabeo ay aklat o bahagi ng aklat ng buong Biblia? Sama loob nila sa mga protestante. Opo. Kaya sabi nila, pinilas daw, binalasubas daw yon. Sama loob nila sa mga protestante. Opo. Kaya sabi nila, pinilas daw, binalasubas daw yon. Sama loob nila sa mga protestante. Opo. Kaya sabi nila, pinilas daw, binalasubas daw yon. Aba, tawang-tawa pa itong mga mokong na ito. Naku naman, ewan ko na lang ha. Eto. Para meron kayong konting background mga kapatid, ano? Sa mga Katoliko, ang tawag po sa mga aklat kasama itong ikalawang Makabeo, itong Deuterocanonicals. Samantala, sa mga Protestante at mamaya, ito po yung sasabihin nila, ito po daw ay Apocrypha. Ayan, o Apocrypha. Mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang kanilang mga sinasabi. Ito po, panoorin natin sila. Eto, panoorin po natin. At yan nga po natin makikita mga kapatid, napakagandang aral nito mula sa banal na kasulatan na sa kasawiang palad ay nireject ng mga protestante sapagkat itinapon nga nila, binalasubas nila yung Biblia at itinapon, inalis yung aklat na iyan. Subalit para sa ating mga Katoliko, yung aral na yan ay tunay na aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman dahil dito, ito ay ating pinoproklama. Bago natin ituloy yung pinakapagtalakay po natin doon sa ating paksa, kapatid na Rene, puntahan po muna natin yung ikalawang Makabeo na ginagamit ni Mr. Abe at saka ni Mars. Yun pong aklat ng Makabeo na binasa nga po nila. Yun po ba'y totoong bahagi nung tinatawag na buong Biblia o canonized book? Hindi kasama yun Yung tinatawag na Apocrypha. Kaya yun ay sa salin ng Iglesia Katolika. Pag binasa sa ibang salin ng Biblia, wala yung ganong mga bahagi. Kung tawagin din nila ay Deuterocanonico. Kung alang-alang po sa mga bagong sumusubaybay sa atin, marahil hindi nila alam yung terminong Apocrypha. Ano bang kahulugan ng terminong Apocrypha? Ang Apocrypha ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang mga bagay na nakatago, lihim. Ito na, napakaganda talaga ng kanilang ginagawa, no? Napakaganda talaga. Bakit? Naku, ha? Ito. Papakita ko sa inyo, ito yung referensyang ginamit, ano? Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology. Meron pong website. Ayan, may website. Binasa ngayon ni Panuncilio ito, ha? Naku, Apocrypha, babasahin ko ulit. Apocrypha comes from the Greek word apokrypha, which means things that are hidden, secret. Grabe talaga to. Ito ngayon, hinanap po natin sa internet gamit ang kanilang ibinigay na link sa baba. Ito po. Yan po yung original. Ha? Ayan, ipapakita natin sa inyo. Babasahin natin, kapatid. Ito po ang nakasulat. Apocrypha comes from the Greek word apokrypha. Yan, may Greek words yan. Which means things that are hidden, secret. Okay. So, yun po ang ginamit nila. Yun po yung referensya. Ano yung sinabi ni Sandoval at ni Panuncilio? Sige nga, ulitin nga natin. Ano bang kahulugan ng terminong Apocrypha? Ang Apocrypha ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang mga bagay na nakatago, lihim. So, pagka nakatago, sikreto. So, pagka nakatago, sikreto. Naku naman, palpak talaga ito si Mr. Sandoval. Parang naalala ko tuloy si Vangelo de Cristo pag sinabing fact-buster daw. Naninira daw ng fact. Mali nga, fact-buster daw siya. Ang binabas niya, fact. Mali nga, fact-buster daw siya. Ang binabas niya, fact.
Mali nga, fact duster daw siya. Ang binabas niya, fact. Parehas ang dalawa, ano? Etymology ng babase, ng description ng nasabing aklat. Ibig pala sabihin, pag sinabi yung etymology ay things that are hidden or secret, automatic, yun talaga yung meaning ng apocrypha. Parang ganito din, ano? Pag sinabi mong butterfly, lumilipad na butter, naku naman, napakapalpak. Itong si Sandoval, doon palang palpak na eh. Sige. Ipagpapatuloy natin ang kanilang sinasabi, mga kapatid. At ang apokripa po na nakatago, kapatid na rin eh. Tama bang pagbatayan po ito, yayamang nakatago o sikreto? Sinuri din ng iba. Etong mababasa natin dito sa aklat na ang pamagat po ay Roman Catholicism in the Light of Scripture. Sinulat po ito ni na Dreyer and Weller. Sa pahina 26, ililiwat na natin sa Pilipino, nang isalin ni Jerome o ni Jeronimo ang Biblia sa Latin sa pagitan ng 382 at 404 AD, hindi niya isinalin ang apokripa. Hindi natin makikitang mga yaon na nakatala bilang isang tunay na bahagi ng lumang tipan bago dumating ang mga konsilyo ng Laodicea at Cartago noong 363 at 397. Yung mga huling binasa nating taon, ika-4 na siglo na yan. Sa makatwid, lumitaw po ang mga aklat ng apokripa nang ito po ay pagtibayin ng Iglesia Katolika sa kanilang konsilyo, kung tawagin na konsilyo ng Laodicea at Cartago noong ika-4 na siglo. Matagal nang tapos po na isulat ang buong Biblia. Sa makatwid, idinagdag na lang yon sa mismong talagang tunay na banal na kasulatan. Ako, grabe talaga. Palpak talaga. Talagang comedy show ang kaninang programa, no? Bakit ko nasabing comedy show? Ito mga kapatid, ano? Ito po, babasahin muna natin. Yung ginamit na referensya nila kanina, ito po yung Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology. Kasi sabi niya, pinagdag lang yan ng Iglesia Katolika. Titingnan natin. Babasahin natin po, mga kapatid, yung sa article mismo. Ito po ang nakasulat. At an early date, they were translated into Greek. And in this form came to be used by Christians as early as the end of the 1st century AD. Hoy, Mr. Panoncilio, Mr. Sandoval, putol-putol kayo ng referensya. Nako naman, yung gusto nyo lang na parte ng referensya, yun lang yung binabasa nyo. Palpak! Nako! Wala talaga kayong dalawa. Nako naman. Ito pa, meron pa silang binasa. Itong Roman Catholicism in the Light of Scripture. Ayan ha. Nako, susuriin talaga natin sino talaga yung palpak at walang hiya. Nako, ito ha. Ito, babasahin natin. Roman Catholicism in the Light of Scripture ni F.C.H. Dreyer. Ito po at ni Weller. Babasahin natin sa pahina 26. Ito ha. Titingnan natin ha. Ayan. So, kanina, meron silang sinasa itong when Jerome translated the Bible into Latin between 382 AD and 404 AD, he did not translate the Apocrypha. Kamayon, ito lang yung napapansin. Ewan ko kung nakikita nyo ngayon, mga kapatid. May dot na naman! Nako! Palpak talaga! Nako naman, Mr. Sandoval, Mr. Panoncilio, niloloko nyo yung mga audience nyo eh. Ha? Nako naman, kayong dalawa talaga, Mr. Putol. Ha? Ito. Kasi, dinagdag nila, idinugtong ito ha. It was not until the Council of Laodicea and Carthage in 363 and 397 that we find them listed as an actual part of the Old Testament. Ayan, kung nakikita ninyo sa katotohanan ng teksto, mga kapatid, meron silang hindi binasa. Palpak! Nako! Bakit? Bakit hindi nila babasahin? Kasi mahuhuli sila, mga kababayan. Mahuhuling pandaraya nila, no? Eto, anong bang hindi nila binasa? Babasahin ko na lang, ano ho? Ito. The translation of these books into Latin
was the work of others, and Jerome was in no way responsible for their inclusion in the Vulgate version of the Bible. Napakaklaro niyan. Ibig sabihin, may itranslate po ng mga aklat mula po sa original na teksto patungong sa Griego. Nako, itong dalawang ito, palpak talaga, pinuputol ang referensya. Ibig sabihin, sabi daw nila, idinagdag daw ng Iglesia Katolika sa Konsilyo ng Laodicea at na Carthage. Yan yung kanilang conclusion. Palpak kayo Ito pa, babasahin ko ha. Though some references to the apocryphal writings are found in the early church literature. Nako naman, ibig sabihin, hindi po yan idinagdag lang basta-basta ng Iglesia Katolika. Kasi it already existed. Sabi nga ng isang referensya, early as the 1st century. Nako naman, Mr. Sandoval, Mr. Panoncillo talaga, kayo talaga ay hindi bumabatay sa history. Gumagawa kayo ng history. Palpak! Nako, ano kaya yung katotohanan tungkol sa Apocrypha? Ito, dadagdag tayo ng isang referensya. Babasahin natin. Good News Bible, Catholic Study Edition. Sa kanilang article, ito po yung title, How the Bible Came About ni Jerome Coden. Ito ha, kung kayo'y nagsusuri mga kababayan, ito po ang ating mababasa. Mas mabuti, isasalin ko po sa Tagalog. Ang literatura at iba pang aklat noong post-exilic period na tinatawag na writings. Isa pong konbinyenteng titulo ng mga ginawa ng mga propeta na hindi naman po nakasali sa law o sa prophets. Nang si Kristo'y nandito pa sa lupa, may mga pagtatalo nang nangyari. Kung tatanggapin ba bilang parte ng Biblia ang Apocrypha, yung ilan sa mga aklat nito. Pagpapatuloy natin sa baba. There are two main Jewish traditions in the matter. May dalawa pong tradisyon ng Hudyo na ginagamit para maging batayan ang Biblia. Ito po yung Palestinian at Alexandrian. Ang mga rabay na ay nagkita sa Hamnia, isa pong bayan sa kanluran ng Jerusalem. 70 AD po, sa ilalim ni Johanan ben Zakkai, ay tinanggap ang 39 na aklat. Ang 39 na aklat na ito ay ang Palestinian Canon. Dahil may mga Hudyo na nagsasalita ng Griego na naninirahan sa labas ng Palestina, ay tinanggap po nila ang 7 mga aklat pa. Una at ikalawang Makabeyo, Tobit, Judith, Sirach, Karunungan ni Solomon at Baruch. Kasama pa ang ilang parte ng Daniel at Esther. Ang Alexandrian canon na ito ay itranslate sa Griego ng mga Hudyo na scholars at nagiging parte ng scriptures na ginagamit naman ng mga unang Kristiyanong manunulat. Ngayon, ang mga Hudyo at halos lahat ng mga Protestante ay tinatanggap ang Palestinian canon bilang Biblia. Samantala, ang mga Katoliko ay sumusunod sa Alexandrian canon. At dahil dito, napasama ang mga additional na mga aklat sa Biblia. Ang mga additional na aklat na ito ay sinasabing Deuterocanon o Deuterocanonicals. Ibig sabihin, mga kapatid, na isulat na noon ang mga aklat na napabilang sa Deuterocanonicals of Apocrypha. Palpak talaga ang mga ministrong ito ng Iglesia ni Cristo. Kasi yung binabasa nila, yung kanilang story. Hindi sila nagbabatay sa history, kundi sa story lamang. Nako naman! Napaka-unfair talaga nilang gumamit ng referensya. Pinuputol-putol pa nila. Nako, ang tanong, nasa Biblia pa talaga ang pananalangin sa mga patay? Bago muna natin investigahan yan, alam naman natin na nasa Apocrypha o sa ating mga Katoliko, nasa Deuterocanonical book po ang patunay na nasa Biblia talaga ang pananalangin sa mga patay. Yan po ay totoo. Tanong,
loob kaya ng 66 books ng mga protestanting Biblia, meron kayang pananalangin sa mga patay? Sige, titingnan natin. Babasahin natin sa Nehemias Kapitulo 1, versikulo 6. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Ito yung mga ninuno niya. Ano ba yung mga ninuno niya? Na doon nga, nananalangin si Nehemias. Basahin natin. Nehemias 2:5. Sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Napakaklaro ng nakasulat, mga kababayan. Ibig sabihin po, si Nehemias po ay nananalangin sa Panginoong Diyos doon po sa mga libingan ng kaniyang mga ninuno. Isa pong halimbawa ng ginagawa nating mga Katoliko, praying for the dead. Grabe talaga kasi itong dalawang ministrong ito ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang tanong, nasa Biblia ba talaga ang pananalangin sa mga patay? Nasa Biblia po. Kaya sa sinasabing ito, na nakatago daw o sikreto ang apokrifa. Kung alang-alang po sa mga bago sumusubaybay sa atin, marahil hindi nila alam yung terminong apokrifa. Ano bang kahulugan ng terminong apokrifa? Ang apokripa ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang mga bagay na nakatago, lihim. So, pagka nakatago, sikreto. Sabi ni Sandoval, base doon sa pinasa niyang referensya, at sa iba pa niyan, putol-putol na ginagawa sa mga referensya, busted yan! Nako, palpak! Nako naman, tested and proven na talaga na mandaraya ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Kung like mong video na ito, i-click ang like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am